na kapag naniniwala ka sa salita ng Diyos o sa Biblia, na ang Biblia ay salita ng Diyos, dito na nagpapatotoo lang mga kapatid na ito ang pagmamahal sa Diyos, ang sundin ang kanyang mga utos. Oras na tinanggap mo yung salita ng Diyos, ang Panginoong Kristo sa buhay mo, tinanggap ka na rin ng Amang makapangyarihan sa lahat at nagpasakop ka sa banal na Espiritu Santo. Kung ano man yung kalooban ng Ama, no? Kung sabi nga rito, paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay o sa ating buhay? Yun na po yung mga kapatid. Kung ano man yung kalooban ng Ama sa ating buhay, tanggapin po natin, yakapin po natin ng buong puso, ng buong buhay. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan sa mga manok Kristo na hindi na po naisama sa banal na salita o sa Holy Bible. Tayo po'y magpapatuloy sa ating binabasa, ang Ebanghelyo ni Apostol Felipe. Bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, dumadalangin po ako sa oras no naway ang bawat sa nangangailangan ng kaligtasan mula yung papawid, pandagat man o panlupa man, idinadalangin ko po Amang Diyos ang bawat isa ng kaligtasan nasaan man naroroon sa dakong ito ang bawat kaluluwa. Idinadalangin ko rin po Amang Diyos ang bawat sa nangangailangan ng pagkaing spiritual, physical man sa panungtod sa oras na ito. At naway pagpalain nawa kami ng kapatawaran sa aming mga nagawa habang kami nabubuhay sa mundong to, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapuriang kadakilahan, kalawalhati't kapangyarihan magpakailanman, sapagkat sa pamagitan ng Panginoong Kristo dumadalangin po kami sa inyo Ama, kasapagabay ng banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po Ama, Anak at banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, tayo na po'y magpapatuloy ang Ebanghelyo ni Apostol Felipe. Kabanata 3. Ihambing ang perpektong tao. Ito ay sa pamamagitan ng mga kapangyarihan na mapapailalim na siya ay araro na naghahanda para sa lahat na maging. Sapagkat ito ay dahil dito ang buong lugar ay nakatayo, maging mabuti o masama, kanan at kaliwa. Ang mga banal na espiritu ay lahat ng tao at namumuno sa lahat ng mga kapangyarihan. Ang mga banayad at ang ligaw, pati na rin ang mga natatangi, sapagkat sa katunayan ay pinipigilan niya sila upang ang nais na ay hindi sila. Ang nilikha ay maganda, ngunit hindi mo hahanapin ang kanyang mga anak na marangal na nilikha, kundi siya ay nilikha ngunit ipinanganak. Makikita mo na ang kanyang binhi ay marangal, ngunit ngayon siya ay nilikha at nagpanganak siya. Anong karangalan ito? Una, ang pangangalo niya ay naging pagkatapos ay pagpatay. At ipinanganak siya sa pangangalo niya sapagkat siya ay anak ng serpente. Kaya't siya ay naging isang mamamatay tao tulad ng kanyang ama, at pinatay niya ang kanyang kapatid. Sa katunayan, ang bawat gawa ng pakikipagtalik na naganap sa pagitan ng mga hindi katulad ng isa ay ang pangangalo niya. Ang Diyos ay isang nagtitina, tulad ng mga magagandang tina na tinawag na totoo, ay natunaw sa mga bagay na tinahi sa kanila, gayon din sa mga taong tinahi ng Diyos. Yamang walang kamatayan ang kanyang mga tina, nagiging walang kamatayan sa pamagitan ng kanyang mga kulay. Ngayon, nilubog ng Diyos ang kanyang nilulubog sa tubig. Hindi posible para sa sinumang makakita ng anuman sa mga bagay na totoong umiiral, maliban kung siya ay naging katulad nila.
Hindi ito ang paraan sa tao sa mundo. Nakikita niya ang araw ng hindi isang araw. At nakikita niya ang langit at ang lupa at lahat ng iba pang mga bagay. Ngunit hindi siya ang mga bagay na ito. Ito ay naayon sa katotohanan. Ngunit nakakita ka ng isang bagay sa lugar na iyon at ikaw ay naging mga bagay na iyon. Nakita mo ang Espiritu, naging Espiritu ka. Nakita mo si Kristo, ikaw ay naging Kristo. Nakita mo ang Ama, ikaw ay magiging Ama. Kaya't sa lugar na ito, nakikita mo ang lahat at hindi nakikita ng iyong sarili. Ngunit sa lugar na iyon, nakikita mo ang iyong sarili. At kung ano ang nakikita mo ay magiging. Tumatanggap ang pananampalataya, nagbibigay ng pagmamahal. Walang makakatanggap ng walang pananampalataya. Walang makakapagbigay ng walang pagmamahal. Dahil dito, upang makatanggap tayo, naniniwala tayo, at upang tayo ay magmahal, binibigyan natin. Dahil kung ang isa ay nagbibigay ng walang pag-ibig, wala siyang pakinabang mula sa kanyang ibinigay. Siya na nakatanggap ng ibang bagay kesa sa Panginoon ay isang Hebreo pa rin. Ang mga apostol na nauna sa atin ay mayroong mga pangalang ito para sa kanya. Ang Mesayas ay may dalawang kahulugan. Kapwa, ang Kristo at ang sinusukat. Ang Jesus sa wikang Hebreo ay pagtubos. Ang Nazara ay ang katotohanan. Ang Nazareno, kung gayon, ay ang katotohanan. Si Kristo ay nasukat. Ang Nazareno at Jesus ay sila na sinukat. Kapag ang perlas ay inuhulog sa putik, ito ay lubos na kinamumuhian. Kung sasabihin mo, ako'y isang Hudyo, isang walang makagalaw, isang alipin, isang malayang tao, ako'y isang Romano, walang makagambala. Kung sasabihin mo, ako'y isang Kristiyano, kung sasabihin mo, ako'y isang Romano, walang makagambala. Kung sasabihin mo, ako'y isang Kristiyano, kung sasabihin mo, ako'y isang Grego, kung sasabihin mo, isang barbaro, isang alipin, isang malayang tao, ang lahat walang ay magugulo. Manginig. Kung sasabihin mo, ako'y isang Kristiyano, na ganyan ang taong lahat pangalan ay hindi makatiis sa pandinig. Kung sasabihin mo, ako'y isang Kristiyano, ang Diyos ay isang kung sasabihin kumakain mo, ng tao, ako'y isang Kristiyano, kung sasabihin mo, ako'y isang Kristiyano, ang lahat ay manginig. Gusto ko sana na ganyan ang taong pangalan ay hindi makatiis sa pandinig. Ang Diyos ay isang kumakain ng tao. Sa kadahilanang ito, ang mga lalaki ay sinakripisyo sa Kanya. Bago ihahin ng mga tao, ang mga hayop ay inihaahin. Yamang ang mga inahin nila ay hindi makadiyos. Kung ang mga jugs ng earthenware ay nasira, gayunman, sila ay nawasak sapagkat sila ay walang hininga. Ang isang asno na lumiliko ng isang galingang bato ay gumagawa ng 100 milya na naglalakad. Nang ito ay tinanggal, natagpuan na ito ay nasa parehong lugar. Mayroong mga kalalakihan na gumagawa ng maraming mga paglalakbay, ngunit hindi sumusulong sa anumang patutunguhan. Kapag gabi ay dumating sa kanila, hindi nila nakita ang lunsod o nayon niyang artipak ng tao o natural na kababalaghan, kapangyarihan o anghel. Walang kabuluhan ang mga rek ay nagtrabaho. Ang Eucharistia ay si Jesus sapagkat tinawag siya sa Syriac na parisata na kung saan ang nagkalat para si Jesus ay dumating upang ipako sa buong mundo. Ang Panginoon ay pumasok sa mga gawa sa pangulay ni Levi. Kumuha siya ng 72 magkakaibang kulay at hinagis sa palanggana. Inalis niya silang lahat na puti. At sinabi niya,
Gayon din ang anak ng tao dumating bilang isang pantunaw tungkol sa karunungan na tinawag na baog. Siya ang ina ng mga anghel at ang kasama ni Maria Magdalene. Mas mahal siya ng higit sa lahat ng mga alagad. At madalas na halikan siya sa kanyang bibig ang natitirang mga alagad. Sinabi nila sa kanya, "Bakit mo siya minamahal higit sa lahat?" Sumagot ang tagapagligtas at sinabi sa kanila, "Bakit hindi kita mahal na tulad niya? Kapag ang isang bulag at isang nakakakita ay magkasama sa kadiliman, hindi sila naiiba sa isa't isa. Pagdating ng ilaw, kung gayon, ang nakakakita ay tingnan ng ilaw at siya na bulag ay mananatili sa kadiliman." Sinabi ng Panginoon, mapalad siya na bago siya napasuhan, sapagkat siya na ay naging at darating. Dahil dito, meron siyang mastery sa mga hayop na mas malakas kaysa sa kanya at mahusay sa mga tuntunin ng halata at nakatago. Ito ay nagbibigay daan sa kanila upang mabuhay. Ngunit kung ang tao ay nahihiwalay sa kanila, pumapatay sila sa isa't isa at kumakagat sa isa't isa. Kumain silang isa't isa dahil wala silang makitang pagkain. Ngunit ngayon ay nakahanap na sila ng pagkain dahil tinapakan ng tao ang lupa. Kung ang isa ay bumaba sa tubig at bumangon nang hindi nakatanggap ng anupaman at nagsasabing, "Ako'y isang Kristiyano," hiniram niya ang pangalan ng interes. Ngunit kung ang tatanggap siya ng banal na espiritu, mayroon siyang pangalan bilang isang regalo. So mga kapatid, hinto tayo dito sa yugtong ito. Nawa kung sino man makarinig at makaunawa sa mga talatang binasa ko, naway pagpalain ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa.